Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Alam nyo, parang pagkatapos ng ilang araw na umuulan-ulan, eto na naman tayo sa mainit na panahon. Pero ito po ay tamang-tama rin sa isang napakainit na pagdiriwang natin ngayon. Unang biyernes ng buwan ng Hunyo, dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng ating Pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay natin bigyan ng papurit pasasalamat ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, mas mainit at malakas na palakpak para sa kanyang pagmamahal. Sabihin niyo sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Pinupuno tayo ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Amen? Usong-uso ang pagmamahal. Maraming nagmamahal. Kuryente. Bilihin. Sweldo na lang yatang hindi nagmamahal. Alam mo ninyo mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At nung linggo, meron tayong ipinagdiwang. Anong pinagdiwang natin nung linggo? Corpus Christi Sunday. Ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ano nga ba ang koneksyon? Ano ang relasyon ng katawan at dugo at ng puso ni Kristo? Mga kapatid, kapag po nagbibiyernes, ang naaalala kagad ng tao pag biyernes, Quiapo. Hindi dahil kay tanggol, kundi dahil sa ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Pero wag nating kalilimutan, ang biyernes ay debosyon din ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Most Sacred Heart of Jesus. At alam po ninyo, para mas maintindihan natin ang koneksyon ng Corpus Christi at ng Sacred Heart of Jesus, pagmasdan ninyo ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang imahen ni Kristong nagpapasan ng krus. At yun ang dahilan. Kaya meron tayong Kristong yumakap sa krus dahil sa ngalan niya ng kanyang pag-ibig sa tao. Kaya meron tayong Nazarenong pumapasa ng krus dahil meron tayong Kristong nagmahal ng lubos. Kaya nga kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, ang ipinagdiriwang natin ay ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. Kaya dapat nagsisimba tayo hindi dahil sa pari, hindi dahil sa choir, hindi dahil sa simbahan. Dapat maliwanag sa atin yan. Nagsisimba tayo dahil sa pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Amen. At yun dapat, at yun lang ang dahilan. Minahal tayo ng Diyos. Kaya ang ganda ng unang pagbasa natin ngayon, mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ano ang sabi niya? Minahal ng Diyos ang kanyang bayang Israel bilang kanyang anak. Inalagaan niya, tinuruan niya, iningatan niya ang kanyang bayan. At kahit sila ay nagkamali, kahit sila ay nagkasala, hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya nga ano ang sabi sa unang pagbasa? Hindi niya hinayaang maghari ang galit sa mga taong nagtaksil sa kanya, sa mga taong tumalikod sa kanya. Ano ang sabi ng unang pagbasa? Naghari pa rin ang pag-ibig ng Diyos bilang ama ng kanyang bayan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ako ay Diyos, hindi ako tao. Ibahin ninyo ako. Baka sabihin nyo naman ninyo, yung paborito nating linya, o kita mo na, Father, siya ay Diyos, sapagkat ako'y tao lamang. Tumigil-tigil ka nakakasabi niyan.
Pakinig po kayo. Ginawa ka ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag-ibig ang lumikha sa iyo. Pag-ibig ang gumawa sa iyo. Hindi ka nilikha ng galit. Hindi ka nilikha ng kadamutan, ng inggit, ng kayabangan. Ginawa ka ng Diyos. Ginawa ka ng pag-ibig. Tandaan mo yan. You are created to love. Ginawa ka para magmahal. Dahil ginawa ka ng pagmamahal. You are made to love and to be loved. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Kahit nagkamali at nagkasala ang tao, pinakinggan niya pa rin ang kanyang bayan. Nakinig siya sa kanyang mga anak. Meron po akong mga kaibigan, may kanya-kanya tayong kaibigan, May mga kaibigan tayong mas bata sa atin, may kaibigan tayong mas matanda, kaedad natin. Ako po meron akong mga kaibigan na senior. Senior. At once a month, nagkikita-kita kami. Bago sila umatin ng aking misa sa isang simbahan sa Makati, nagmimerienda muna kami. Alam niyo po, yung aking mga kaibigan, dahil mga senior, pag kumakain kami, naaawa ko dun sa restaurant. Parang pagkatapos namin kumain, wala silang kinita. Dahil puro senior. 7, 8, sabay ilalabas ang kanilang magic card. O di walang kinita. Yung isa sa mga senior nila, may pinakamatanda sa kanila, 2. Yung isa, 90 years old. At alam nyo ba, kakarenew lang niya ng kanyang driver's license. 90. Ayaw nga daw maniwala nung taga-LTO Maliwanag pa po talaga ang paningin ninyo. Oo nga. O di pinag-renew siya, 90. Ilang taon ng lisensya? 10. O di 100 years old, nagda-drive pa. Sabi ko, sister, baka delikado na yan. Okay yan, Father. Para na ida-drive ko yung mga apo ko. At para hindi ako umaasa sa mga anak ko. Pero merong mas matanda sa kanya. 93. Siya yung pinakabago sa grupo. Alam nyo, hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Shinare niya. Sabi niya, alam mo, Father, ito yung isa sa mga pinakamalungkot at masakit bilang isang senior. Pag senior na, sa bahay, minsan parang hindi ka nakasali sa usapan. Parang hindi na kami pinapakinggan. Nararanasan niyo na ba yan sa bahay? Huwag niyong gagawin yan sa magulang ninyo. Mahirap mawala ng utang na loob. Ang taong umiibig, marunong makinig. Ang taong iniibig, pinakikinggan pa rin. Kaya nga ang ganda ng paalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa 2 pagbasa natin ngayon. Ano ang sabi niya? Sana manatili sa inyo. Maghari sa puso ninyo si Kristo. At si Kristo ay pag-ibig. Kung si Kristo ang laman ng puso mo, walang lugar ang galit, ang hinanakit, ang inggit, ang kayabangan, ang selos, ang kahambugan, ang kadamutan. Kung si Kristo ang nag-ahari dito. Kaya nga yan ang ipagdasal ninyo, mga magulang, mga nakatatanda, ipagdasal ninyo na ang tinitibok ng puso ng mga anak ninyo ay si Kristo lang, mawala man kayo. At lagi nating tatandaan ito pare-pareho. Nilikha tayo para magmahal at nilikha tayo para mahalin. Hindi ka ginawa ng Diyos para lokohin lang. Hindi ka ginawa ng Diyos para gamitin lang, para saktan lang. Ginawa ka ng Diyos para magmahal at mahalin. Ginawa ka ng Diyos para tumulong
at para alagaan din. Kaya nga, meron tayong tinatawag na love for God, love for neighbor. Kahapon yan ang sabi. Anong pinakamahalagang utos? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Pero may pangatlo pang pagmamahal na minsan lagi nating kinakalimutan. Self-love. Pagmamahal sa sarili. God calls us to become selfless, not selfish. Huwag kang madamot sa sarili mo. Lagi natin ito naririnig, hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. Huwag mong hahayaan na makalimutan mo na ring mahalin ang sarili mo. Kaya ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Hindi nila nabali ni isang buto ni Kristo. May magandang pelikula si Mel Gibson, The Passion of Christ. Alam niyo, yung ebanghelyo natin ngayon, isa sa mga madramang tagpo sa huling sandali ng buhay ni Kristo, kung saan siya unti-unting namamatay, nasa paanan ng krus ang kanyang ina. At isa-isang binabali ang buto ng mga nakapako. Ang galing noon sa pinakita sa pelikula ni Mel Gibson. Si Maria nasa paanan. Nung babaliin na ang binti ni Kristo, anong ginawa ni Maria? Tinignan lang lamang niya yung kawal. Nanay na nanay, makuha ka sa tingin. Subukan mong saktan ng anak ko. Kapag nahihirapan ka na magmahal, at kapag hindi ka na minamahal, tumawag ka kay Maria, hindi niya hahayaang sirain kanila. Hindi hahayaan ni Maria na durugin kanila. She will never allow them to break you. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sabay ng tindi ng init ng araw ngayong tanghali, hindi magbabago, umulan man, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dalawang bagay ang baunin natin sa pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Una, lagi mong tatandaan, ginawa ka lang ng Diyos, ginawa ka ng pag-ibig, hindi ka ginawa sa galit. At pangalawa, hanggat nabubuhay ka pa, ang pinakadakilang magagawa mo, achievement, ay ang magmahal. You are made to love. You are meant to be loved. Amen.